More improvement pa, pero overall happy naman din po ako sa naging performance ko. Pero yun na nga, kailangan pang magbigay ng effort. Kasi nga, syempre first day pa lang to, so di pa natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na laro po or sa susunod na araw. Ayun po. Tapos, nakapag-Paralympics ka na sa Paris. Ano yung lessons na nakuha mo doon? And na-apply mo dito sa Paralympics? Yung lessons is to fight talaga. No? Kasi may mga games ako noon na parang, ayun nga, syempre bago pa ako before, parang hindi ko pa talaga na internalize lahat na laban ito, hindi lang ito laban para lang lumangoy, kundi para to sa bansa natin. And ayun, yun nga, to fight, para syempre may pakita din natin yung kalakasan ng mga Pilipino. Can you share naman meron ka ba nagsasarili mo na mga internal battles? Kunyari meron ka to fight, pero to fight for the Philippines, ganyan. Pero sa'yo ba sa mentality mo, meron ka ba naging doubts before sa sarili mo na habang naging paraan? Opo, madaming interviews na din nagtanong sa akin nito before, and yung sinasagot ko sa kanila is yung pag kinakabahan ako or nagkaka-anxiety ako. Kasi iba yung sa akin, parang tumitigas talaga yung chest ko, hindi ako makakahinga. And matagal ko siyang in-overcome for over 5 years din. Kasi mahirap siyang kontrolin kasi mentally talaga siya. And ayun, with the help of our psychiatrists, coaches, yan sila Coach Tony, Coach Brian, ang lahat po ng coaches namin, tinulungan talaga nila ako to grow pa. And sa ngayon naman, kaya na siyang i-overcome. Yun po. I'm sure maraming makaka-relate. Parang, can you share lang kung ano yung parang, paano nga ba i-overcome ang mga ganong klaseng doubts? I'm sure maraming nakaka-relate. Opo. To overcome that is, huwag kang mag-quit. Like, kung nahihirapan ka siguro, yes, nahihirapan ka, pero pag patuloy mo siyang ginagawa, katulad ko, lagi akong sa training, so lagi kang nandiyan dyan, and parang sinasanay ko na din po yung sarili ko talaga na ganito na eh. Kung swimmer ka, kailangan mo harapin yung takot mo. And sa coaches ko naman din po, dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, nakapalibot, coaches, family, positive surroundings talaga will lead to positive outcomes, lalo na sa tao or sa sarili mo. And kaya, ina-advise ko din po sa lahat na be kind to others kasi yun nga, hindi mo alam kung anong battles yung mga nangyayari sa kanila. And na yun siya, parang plus na din siya para sa improvement natin sa isa't isa. Okay. So I'm sure sa mga nakakanood ng mga publications mo, marami rin na siguro nakaka-relate kapag sa mga ganitong mga personalities din. Ano yung mga message mo for those aspiring na, ay, pwede rin pala mag-swimmer kahit na ganito yung condition? Yung advice ko for them, huwag kayong matakot na ipakita yung sarili nyong kakayahan. Kung mapa-swimming man yan, sports, artist, or sa academics, sa lahat ng mga gusto nyong gawin, ipagpatuloy nyo lang. And sa mga parents or guardians din nila, supportahan niyo po yung mga anak niyo or yung mga people with disabilities, dahil kahit may disability sila, it's not a hindrance po. No? Dahil it is a gift, dahil di nga po kami people with disability, pero people with different abilities. Ayun.